Hello guys! Long time no see but no see now. Na-miss niyo pa ako? Char. I think hindi no. Pero ilang days, mga one day na siguro ako guys, hindi ako nag-vlog. It's because wala namang kaganapan din guys, and ngayon nag-vlog ako. It's because I want you to know that bago lang pala, may natanggap pala ako na letter from Tagbilaran Chancery Cathedral. Last December 1 yun siya na guys, na-receive dun sa kabilang bahay. And then nakuha ko lang siya nung 15, yung 15 ng hapon na, gabi na siguro yun. Morning ng 15. So ngayon it's na ngayon guys, December 17. So happy Wednesday. So ayun guys, na-receive ko na yung nila letter for approval. Parang approval siya na na-accept nila yung case ko nga for nullity of marriage or church marriage. And the grounds is ko dito yung picture. Ang grounds ko po is psychological yung bang hindi niya natuntunan yung obligasyon niya, psychological obligation as a husband or father sa akong mga anak. So hindi niya natutunan yung obligation niya. So yun ang grounds ko for the reason why I'm, di ba, nag-file ako ng church annulment. So hopefully guys, magi-hearing na, but hopefully sana January yung hearing, andito pa ako pa yung kung mag-hearing na. Kasi kung doon ako sa Canada, the secretary said is they will endorse my case to Canada kung saan ko, for example sa New Brunswick, Moncton, doon nila i-forward yung case ko, tapos doon din ako i-hearing. So as far as I know, when Father Supremo, the old muna siya nag-manage siya yung head sa chancery guys, sa mga ganyan ng mga church annulment. He told me na hindi na daw ako maghihiring kasi meron naman akong statement, only the 3 witnesses. But then now it's a new administration, new management. So siya guys, bago na. So yung maghihiring pa rin sa ako yung nag-file, and then i-hearing ako. So maghihiring ako. Hindi ko alam kung ano yung mga questions nila, but I'm willing to answer naman po as far as I remember. So ko siya. And then yung mga witnesses ko din, i-hearing din sila dito separately dito sa Pilipinas. And yung pangatlong witnesses ko pala, wala siya dito, nasa sa Cagayan yung auntie ko. So the secretary said parang pwede na siguro yun virtual hearing na lang siguro, kasi hindi kasi siya hindi siya pwedeng pupunta ng Bohol kasi nga busy si Tita Patty, Mama Pats. So yung sister ko na lang tsaka yung mother ko yung witness ko. So hopefully matapos na to guys, pagkatapos ng hearing. And then doon sa Canada, di ba, maghi-hearing ako doon. So yung decision guys is dito pa rin sa Tagbilaran, Bohol, yung decision. So sila din magde-decide. So sana hopefully and mag-grant na yung church annulment ko para magpakasal na kami doon sa Canada ni Honey. So yun ang good news, yun yung update sa natin guys, church annulment. So yung okay, tawag na si Ethan guys. Yun lang guys, continuation na to mamaya. Bye. Continuation kay nagdisturbo ta, it's because na si Ethan tumawag. So yun na nga guys, yung decision is still here in Tagbilaran, Bohol. So dito pa rin yung decision, kung ano yung decision nila, dito pa rin.
So sana okay na yon. And then yun yung update ng church annulment natin. And advice ko lang guys, kayo dyan yung bago lang or ilang taon na naghiwalay sa asawa, sa bana, sa husband, sa labidabs niyo, kung nagpakasal kayo sa church, you need to have a church annulment. So mas importante yung church annulment guys because as you all know, it's mortal sin kung makipag live in ka na walang kasal. So yun ang importante. Then after that, if tapos na yung church annulment niyo, so go on with the civil annulment. Yun na yung pangalawa. Yun ang pangalawang priority niyo. Para sa akin kasi, yun inuna ko yung church. Kasi kapag nasa Canada na ako, pwede naman din doon ako mag-divorce. Meron daw mga justification something. Si Honey na yung alam niya yun eh. So doon na lang, tapos magdidepende na sa akin kung mag-file pa ba ako dito or yung ex ko na lang ang mag-file ng civil annulment dito, siya na lang siguro. Pero I don't know, sa divorce kasi pag once ma-divorce ko doon sa Canada, hindi kasi yan divorce yan hindi yan annulment. Iba kasi sa Philippines, 'di ba? So yun, so din ako kasi plano namin pag after 3 years maka Canadian citizen. So iba na yung pangalan ko dun sa Canada, pero dito pagdating ko yun pa rin ang pangalan ko. Pero yun, tawag na si Ethan. Bye guys, see you later. Hi guys, yan is sa Betyo ni Ethan. Nagpalit ni sa vest ni Ethan. Vest. Wala ba? Wala ba? Ang luka mo naman. Kaya mag-guys. Dagan kitao. So many tao. So many tao. Ulit na mi. Dagan kitao. Oops, esa sa. Dali be. Si Ita. Ako na si Ita. Nami guys. Ulit nami guys. Kaya magkuan nami guys. Ulit nami guys. Ulit nami guys. Kaya asa naman itong cellphone guys. My lipstick is here. Is there? Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Okay guys, mana mong kuan. Dong. Pinas third day, simbang gabi. Sa mga kakalagma. Night. Good night guys. Thank you.